Magandang araw, ating pag-aralan Makabansa 2, Day 2, Week 5. Paglalarawan ng mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang naka-highlight sa bawat pangungusap. Si Ginang Ana, ang masipag na guro, ay nagtuturo sa mga kabataan. Ano ang kahulugan ng salitang masipag? A. Hindi nagtatrabaho. B. Palaging nagtatrabaho ng mabuti. C. Nagpupuyat. D. Naglalaro. Kung ang sagot mo ay B, ikaw ay tama. 2. Si P.O. Ramon, ang matapang na pulis, ay nangangalaga sa kapayapaan ng bayan. Ano ang kahulugan ng salitang matapang? A. Mahiyain. B. Natatakot. C. Hindi natatakot sa panganib. Or D. Mapagmataas. Kung ang sagot mo ay C. Hindi natatakot sa panganib, ikaw ay tama. 3. Sa klinika ni Doktora Maria at Nurse Lito ay nagkakaisa sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga residente. Ano ang kahulugan ng salitang nagkakaisa? A. Nag-aaway. B. Magkasundo at nagtutulungan. C. Nagpapahinga. D. Naghihiwalay. Kung ang sagot mo ay letter B, magkasundo at nagtutulungan, ikaw ay tama. 4. Si Fireman Tony ay laging handa sa paglaban sa sunog. Ano ang kahulugan ng salitang handa? A. Laging nakaprepara. B. Laging nagugutom. C. Laging natutulog. D. Laging naglalaro. Kung ang sagot mo ay letter A, laging nakaprepara, ikaw ay tama. Si Mang Pedro, ang mangingisda, ay nagsusumikap araw-araw upang magdala ng sariwang isda sa bawat hapagkainan. Ano ang kahulugan ng salitang nagsusumikap? A. Laging lamang nagpapahinga. B. Gumagawa ng lahat ng makakaya. C. Walang ginagawa kung hindi maglaro. D. Pagpapahinga ang laging inuuna. Kung ang sagot mo ay B. Gumagawa ng lahat ng makakaya, ikaw ay tama. Ang mga taong naninirahan sa aming komunidad. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, sama-samang naninirahan ang iba't ibang tao na may kani-kaniyang papel na ginagampanan upang mapanatiling maayos at masaya ang kanilang komunidad. Si Ginang Ana, ang masipag na guro, ay nagtuturo sa mga kabataan, habang si P.O. Ramon, ang matapang na pulis, ay nangangalaga sa kapayapaan ng bayan. Sa klinika, si Doktora Maria at Nurse Lito ay magkatuwang sa pag-alaga sa kalusugan ng mga residente. Kahit na sila ay Bicolano at hindi taal na sa lugar na iyon lumaki, hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang kanilang sarili para sa pagbibigay serbisyo sa iba. Samantala, si Kapitan Jose kasama ang kanyang mga kapwa lokal na opisyal ay masigasig sa pamumuno ng barangay. Si Father Gabriel ang pari at si Imam Salim ay magkasamang nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga tao na nagdadala ng pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya. Hindi rin matatawaran ang ambag ng iba pang mga bayani ng komunidad. Si Fireman Tony
ay laging handa sa paglaban sa sunog, habang si Aling Nena ang tindera ay nagdadala ng sariwang gulay at prutas sa palengke. Si Mang Pedro, ang mangingisda, ay nagsusumikap araw-araw upang magdala ng sariwang isda sa bawat hapagkainan. At si Mang Juan, ang magsasaka, ay nagtatanim ng mga gulay at prutas upang masiguro ang pagkain ng bawat pamilya. Sama-samang nagsusumikap ang bawat isa upang maging maayos at masaya ang kanilang komunidad. Nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa bawat araw. Isa-isahin ang mga tauhan sa kwento. Ibigay ang mahalagang gampanin nila sa komunidad. Paano mo ilalarawan ang iba't ibang mga tauhan sa kwento? Bukod sa Bicolano at Islam, magbigay pa ng iba pang grupong etnolinguistiko. Ikalima, sa mga nabanggit na grupong etnolinguistiko, ilarawan sila base sa mga sumusunod. Lugar o rehiyon na kinabibilangan. Lengguwahe. Pisikal na katangian at natatanging kultura. Ano ang kahalagahan nila sa bansa? Ano ang mahalagang gampanin ng mga lokal na pinuno sa komunidad? Describe me in one word. Tingnan ang mga larawan. Ilarawan ang bawat tao sa larawan ayon sa kanilang itsura o ginagawa. Doktor, bumbero, mangingisda, guro, pulis, tindera, dentista, karpintero. At para sa paglalapat at paglalahat ng ating natutunan, isa-isahin ang mga miyembro ng ating komunidad. Ibigay ang iba pang miyembro sa inyong komunidad na hindi nabanggit sa ating talakayan. Ibigay ang gampanin ng mga miyembro ng komunidad. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? At para sa inyong pagtataya, basahin ang mga katangian sa bawat miyembro ng komunidad. Lagyan ng check ang katangiang taglay nila. Pwedeng higit sa isa ang sagot. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang mga katangiang ito. Sa bilang 5, piliin ang tamang titik ng sagot. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno.